Inyo ang Panginoon at sumayin ang ikatlong linggo ng buwan ng January ay natatanging piyesta natin sa Pilipinas na inilaga natin para sa batang si Jesus. Ito po ay piniyagan ng Vatican. Kaya po yung pagdiriwang na ito ay natatangi lamang para sa Pilipinas. Bahagi ng pagkilala ng bagang si Jesus, lalong-lalo na, no? Sabi nga natin sa ating pagdiriwang din po yung maalala noong 2021 na 500 years of Christianity na Pilipinas na una nating natanggap na imahin, no? Ito ay historical, no? Ay walang iba kundi ang imahin ng bata si Jesus, no? Kaya bahagi ho, no? Na nawa, no? Ay makita ho natin yung kahalagahan nito at pagkilala ng alin na binibigyan din ng lalim yung si Jesus sa kanyang pagiging tao sa gitna ng kanyang pagka-Diyos. Kaya yung two nature of Christ, human and divine. At pag sinabi natin pagiging tao, ay dumanas ito ng pagsilang, paglaki, at namuhay ng katulad ng sa tao. Kaya bahagi yung nanawa ay mapalalim tayo ng pagdiriwang na ito, lalo-lalo ng una, no? Sa pagkaunawa natin para sa mga bata. No? Yung una ay yung pagkakahalaga natin sa mga bata. Tayo ay nangangalaga sa mga bata. Kamakailan, no? Ay nagpaiwag yung bata na hinaglutan na sampagitan na security guard, no? Sa isang mall. No? So bahagi yun, no? Nag-viral ito, no? At may mga nagsabi na ito ay tawagin natin ay pinahalagahan yung pangangalaga sa mga bata. Kaya rin po, kung yung maalala, no, ay ipinamamanipinusalan natin na yung mga imahe ng Santo Niño ay huwag nyo sana, sabi mo, kung nakabili na kayo, no? Pero yung huwag yung bibili yung Santo Niño na palaboy. No? Kasi hindi naman nagpalaboy sa Jesus. Kasi pag sinabi natin palaboy, maraming idea na pumapasok, pinabayaan ng magulang. Kaya di po yung mga usapin kung sa mga binabrutan ng isang bakita, isang tinatanong, saan yung mga magulang nito? No? So, bahagi, later on, napag-alaman na yun pala ay nangyari December 17 pa. No? Sinabihan kung maaari na huwag i-upload, no? Kaya lang ay inalis at ibinalik ulit na yung January. No? Pero nangyari pa yung December 17. Kung hindi na raw bata pala yun, no? Yun ay hindi kasi college student na, no? Yung bata. Anyway, bahagi yun na pumupukaw sa ating kalinangan na nawa po makita natin yung panuloy ng pagkapahalaga sa mga bata. No? Kaya nga, kung maaari, huwag natin isipin yung kasi may idea na Santo Niño rin pala, may mga sabihin, anong klase ng pananampalataya ito? Pinapayagan natin na may mga palaboy. Si Jesus,
ay nawala sa piling ng kanyang mga magulang for the period of 3 days. No? Kasi bahagi yun ng pagkilos na doon nakikita natin. Pero si Jesus ay hindi nagpala-palaboy. Saan siya nagpunta? Sa templo ng Jerusalem. No? Ang nagsimulang makipagkalastasan sa mga iskriba sa templo ng Jerusalem. So bahagi yun, no? Nagkataon lamang siguro yung kanyang pagkukulang, no? Ay hindi na siya nakapagpaalam, no? Sa kanyang mga magulang. Pero bahagi rin ng pagkilos kasi po sa mga Israelita, kapag sinabing 12 years, yan binigyan ng alaga yung 12 years kasi ito yung para sa kanila yung tinatawag na age of becoming a man. No? Yung tinatawag na yung dito na nagkakaroon ng transmission, no? Medyo mahaba, medyo mabata, 12 years old. Sa atin, ang ating kalimitan ay kapag babae ay 18, kapag lalaki ay 21, kaya tayo may tinatawag na dibo. Pero generally, yung age of passage natin, kalimitan, sa ngayon sa batas ay 18 years. Pero kung tutusin sa atin, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kaya nga nung una, yung 12 ginagawa rin natin, kaya nung una, kapag 12 years old ka na, ay ikaw ay ready ng kumpilan. So, kaya lang, medyo gawa ng tinatawag ng ngayon, yung 10 to 12, no? Ay medyo, kasi pagdating mo kasi ng grade 4, kalimitan ng una, ano? At kung tutusin ng una, yung grade 4, no? Ay kung tutusin, pwede na yung 12 years, no? Na makapag-first communion, at later on na lang, 14, yung complete. Pero yun, age of passage. No? Bahagi yun. No? Kaya kung tutusin, para sa mga Hudyo, yung age of passage sila, from becoming a man ay 12 years. Mayroon din silang right. Kaya lang, bahagi pa rin ang pagkilos na kung saan makita natin yung patuloy na pangangalaga natin sa mga bata. No? Kaya, nawa ko ay bigyan natin na higit ng paninila, no? Yung mga usapin na nangangalaga sa mga bata. No? Kasama na rin dyan yung alin, yung karapatan ng bata at anumang uri ng pang-abuso sa bata. No? Maging ito man ay physical, sexual, moral, ay kinakailangan natin pangalagaan. Alam nyo, kung minsan na matakot, lalo dumating ng pandemya, ay 1% na kabataan natin, ng total population natin, ay, kung tawagin po natin, ay tinatawag natin na sang-ayon sa report ay sexually abused. At gaano yung 1% of the total population? 1 million, 0.2. No? Ganong kalaki, no? 1%, no? 1.2. No? Sang-ayon po yan sa bahagi ng ipinamanig ng datos ng gobyerno. No? Pero bahagi kaya pinakailangan natin na pangalagaan natin at sana po sa pamagitan ng ating higit na pamimintuho sa banal na batang sa Jesus, ay ito ay lalo namin mapangalagaan at mapagtibay. No?
Bahagi ko yun. Pero yun po yung nawa ko natin kalimutan. No? Kinakailangan alagaan natin ang aming mga bata at tulungan natin ang bawat isa na wala man isa sa mga maliliit na ito ay mapahama. No? Sabagat sabi na natin, they belong sa tinatawag natin defenseless. No? Kasama na rin dyan yung mga tinatawag natin ang mga kapatid natin ng mga PWD. No? Pangalawa, bahagi yun ng makita ko natin sa pagkakataon na ito, lalong-lalo na sa mga hamon na ipinamamating sa atin ngayong panahon na ito, kasi maraming hamon na yun. No? At kinakailangan ng mga bata ay may handa natin at maging equip na harapin ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Lalong-lalo na raw ngayon, gawa ng makabagong teknolohiya, katulad ng artificial intelligence. No? Kaya yung mga kabataang henerasyon, mas maraming hamon na harapin kaysa sa hamon na hinarap natin may mga edad na. No? Kaya kinakailangan nilang harapin ang mga bagay na ito. So, paano pamamaraan? Isa po sa mahalagang itinuturo ng ating pananampalataya ay kababaan ng loob. No? Bahagi mo yun. Maituro natin yung kababaan ng loob. Bahagi sabagat yung tunay na karunungan ay nagsisimula sa kababaan ng loob. Wala kang malalaman kapag ang sinasabi mo palagi na alam ko yan. No? Bakit ka mag-aaral? Alam mo na pala. No? Magsimula ka sa akin, wala akong alam. Paano ka makakarating doon sa sasabihin mo na wala akong alam? Kinakailangan makita mo yung kababaan ng kalooban. No? Kababaan ng kalooban. Katulad ni Jesus na ipinahayag na siya ay lumaki ng may karunungan, masunurin sa kanyang mga magulang. At yun rin, kinakailangan ng kababaan ng kalooban. Makita ko namin, kaya isa ko panyayan natin ang pagiging bata. Kaya po yung mga bata, nakita ko natin, yan yung mga tawagin natin mga masayahin. Bakit? Kasi sila ay nakita lamang nila yung simpleng pamumuhay. Simple as it is. Walang pagkukunwari. Walang pagbabalat kayo. Bahagi yun ang makita natin sa katatayuan ng mga bata. Kaya daw po kumisan yung mga bata naging salbahe. Bakit? Ay tinuturuan ng mga matatanda na maging salbahe. No? Pero kung yung batang yan, as it is na bata yan, isa o sa kanilang so sana na kanilang padala hanggang sa kanilang katandaan ay ang kababaan ng kalooban. Ano? Na handa palaging magtiwala saan? Sa pangangalaga ng kanilang mga magulang. At higit na magtitiwala, higit sa lahat, sa tulong at awa ng ating Diyos. Kaya mahalaga mo na maipakilala kahit na sa mga bata, yung Diyos na higit sa lahat ay magtuturo sa atin ng kababaan ng kalooban. So ito pong dalawang ito, ay ilog natin sa harapan ng Panginoon Ama. Ang patuloy na pangalaga sa karapatan ng bata at nawa, huwag mawala ang pagiging mababa ang loob na katulad ng ginamangin ng ating Panginoon Hesus Kristo.